Wala pa ring awa si Lebron kay DeMar DeRozan. Dinimolish na naman niya yung team ni DeMar na meron si Lebron na 32.7 rebounds, 6 assists, 4 steal, 13 out of 24 sa field. Yun nga lang, 1 out of 8 mula sa 3-point area. Meron pang nakasagutan na fan si Lebron. Ayun, sinabihan niyang inumin na lang niya yung beer at panoorin siyang wasakin si DeMar. 0-3 na si Domantas Sabonis dito kay Anthony Davis. Si DeMar naman 14 and 46 record kontra kay Lebron. At least consistent si DeMar DeRozan. Nautal pa ako doon. May total si Lebron ngayon na 1,510 na meron siyang 10 or more points. Lamang na rin siya kay Karim. 9 days na lang magbe-birthday si Lebron. Magpo-40 na. Hindi pa rin makawala si DeMar dito kay Lolo Bron. So baka sabihin, hater ka lang ni DeMar. Idol na idol ko nga yun si DeMar kasi nga laging times 2 yung kalaban. Kaya sa kalaban ng Sacramento ako tumataya. Buti na lang andun si Hachimura, natapik yung bola. Muntik ang pambangungutin si Anthony Davis dahil sumablay yung free throws. Meron si AD na 10 points, 15 rebounds at 3 blocks. Sayang naman yung 19 points at 19 rebounds si Sabonis at si De'Aaron Fox naman meron 31 points. Kaso nga meron siyang kasamang DeMar DeRozan na kalaban si Lebron. Mukhang mapapaisip ang Sacramento Kings dahil merong team ang gustong makipag-trade sa kanila ngayon. Prior sa game ng Kings at Lakers ulit na yung Sacramento at si DeMar halos i-demolish ulit ni Lebron, si Rich Paul naman nakipag-usap sa management ng Sacramento about kay De'Aaron Fox. Hindi naman nagre-request ng trade si De'Aaron Fox dahil hindi niya makukuha yung supermax contract kung mati-trade siya. During regular season, pwede pa rin makasign ng 3 years $165 million si De'Aaron Fox. Kapag off-season naman, pwede siya makakuha ng $275 million pataas na kontrata. Base pa sa kanya, hindi niya tinanggap ang kontratang inoffer ng Sacramento para nasa position pa rin silang pwedeng magdagdag ng player sa lineup. Kulang pa daw si DeMar DeRozan para sa kanila. Na dahil sa report na yon na si Rich Paul nakipag-discuss na sa Sacramento regarding sa future ni De'Aaron Fox, ang San Antonio naman nag-aabang sa kanya via trade. Naghahanap pa rin ang San Antonio ng point guard na pwedeng maisama kay Victor Wembanyama. Hindi malayo sa top 10 or top 6 ang San Antonio. Isa or dalawang panalo lang ang naghihiwalay sa kanila. Ganong katindi sa West ngayon. Si Wemby, all-star number pa rin. 24 points, 10 rebounds, 4 assists, 3 blocks, 47 and 34%. Ang second leading scorer ng San Antonio behind Wemby si Devin Vassell. Kaso kailangan pa rin ng San Antonio ng another scorer. Meron silang magagamit na pang trade para kay De'Aaron Fox. May sapat silang salary cap para ma-assign siya sa mas malaking kontrata next year. May ilan draft picks pa ang San Antonio na pwedeng ibigay sa Sacramento. Kaso wala silang player na magkaka-interest yung Sacramento kapalit ni De'Aaron Fox. Kung ang rookie na si Stephon Castle medyo bago pa yon at i-develop pa. Ang Sacramento naghahabol din sa playoffs. Bukod kay Vassell, wala nang susunod na player dun. Kahit yung mga fans alam din na walang may offer na player ang San Antonio para kay De'Aaron Fox. Nasa position naman talaga ang Spurs pagdating sa free agent. Pero pagdating sa trade sa big names, medyo limitado sila dun. Pwera lang kung yung team ay nasa rebuilding process. Wala naman sa ganung sitwasyon ngayon ng Sacramento. Iisang beses pa lang nakapasok ang Sacramento sa playoffs, ito yung 2023. Imbes na pataas yung trajectory nila, naging pababa ang nangyayari. Isa pa doon, mag-iisip din ng Sacramento kung magbibigay sila ng supermax contract kay De'Aaron Fox. Dati si DeMarcus Cousins na trade dahil eligible na siya sa supermax contract.